So magandang araw po sa ating lahat. So nandito po tayo para sa ating Christmas edition ng ating Kwentuhan Time. So medyo matagal-tagal din tayong walang podcast, no? Oo, na-miss ko to. Na-miss ko, oo. So sa ating mga viewers and listeners, I hope everyone's okay. I hope everyone's braving the Christmas rush, no? Pretty well. And ikaw, Lai, kamusta ka? Drive din ng traffic. Nasasanay na nga eh. Alam mo yun, it has become a way of life every holiday season. So wala naman na tayo magagawa doon. You know, ang Carmageddon, parang hindi masyado this year. Hindi ko alam. May kinalaman ba yung mahabang weekend, marami nang umaalis. Napansin ko kasi first 2 weeks ng buwan ng Disyembre na andun lahat ng parties. Yes. After the first 2 weeks, patak-patak. Ewan ko kung may kinalaman din yun na marami ang nag-celebrate siguro earlier. Oh, ikaw, ang dami mo ang party. Oo. Well, ano naman sa barangay. Actually, ang nawala nga yung parties with friends. Hindi rin nagpaparamdaman. Perhaps busy din. Siguro kasi yung mga bata, yung mga kids, ito lang Friday, natapos ang pasok. Sagad na sagad. So siguro bilang mga parentals na parang siguro we want to finish the school of the kids first before we actually plan something for ourselves. Itong pwede na magplano, ilang araw na lang, Pasko na. So ako palagi ko to Enero na. Enero na tong mga yung mga gatherings ba with yung ating mga friends outside of our professional lives. Well, they say naman, 'di ba, na ang Pasko sa Pinas, it's the longest Christmas. Kaya kahit January yan, Pasko pa rin. So, we can still celebrate. Hanggang tricky. In fact, meron na rin ako isang group na nagsabi yung first weekend ng January. Pero generally, masabi ko 2025 was a good year. Ako, I can speak for myself. All aspects. Yeah, challenges were there, pero generally, ayos itong Kapaskuhan na. Yeah. So since you already mentioned that 2025 has been a good year, ano kaya yung mga naging highlights natin this year na pwede nating i-share sa ating mga viewers? Highlights, no? Oo. Well, siguro professionally, no, sa barangay. I remember last Christmas, ang binabanggit ko was being parang thrifty, no? Spending wisely. So, I think na-carry over namin this year. And I think part ng financial management na maayos. Isa yan sa mga naging highlights namin professionally this year. Another one is I think yung anak ko hindi na talaga bata. Talagang high school na siya, no? Kasi he was able to join itong yung parang excursion nila to China, no, ng school. So parang immersion, about 6 weeks. Siguro because of that, parang through that, it dawned on, anak ko hindi na bata. Diba? Para mapabiyahe mo na sila sa ibang bansa, katiwala mo sa school, and then going back unscathed. Hats off also sa kanyang school that did very well sa kanilang naging excursion / immersion, no, sa ibang bansa. And siguro last highlight is being able to encourage more people to be more active in general. Mula sa aking mga nakakasama sa walking, pagtakbo. So yung active lifestyle, pickleball, paddle. So I think that's one of the highlights na masaya din ako dahil nga yung being a good influence, no, sa ating mga kasama. So there. Ikaw, anong mga medyo siguro magra-ride on lang ako dun sa mga na-share mo. So I think you mentioned something about financial management. Passive observer, no, of your barangay. Napakaraming mga awards, no, na nakuha ng Barangay San Antonio this past year.
which is something that I think you didn't expect. Environmental protection, health and nutrition. Gender and development pa. I have to agree with you na it was really a good year perhaps on your end, no, as a public servant, as the ama, no, ng barangay, no, despite the financial challenges. Finances are not always a hindrance. Kailangan siya, pero hindi siya parang it's not all that na para dahil may kakulangan sa pondo or you really have to be a little more thrifty this time. That means yung output mo ay hindi maapekto sa Barangay San Antonio. Oo. And siguro, if I may also add, I think one of the highlights of 2025 is when we decided to launch this podcast. It's also unexpected. Ay, oo nga. No? Yeah, diba? I mean, it was just kailan yun? January 2025? So, sinong lubos baga akala na magagawa natin to? Diba? It's a good medium of information also. Nakakatuwa kasi syempre, parang hindi naman talaga natin to profession kung tutuusin. Correct. It's just like we're nagkukwentuhan. Pero I was very happy to see the turnout kasi nga informative podcast natin. We're more thankful to our guests, no? Yes. Kasi sila talaga yung nag-inject ng mga information, no, sa ating mga viewers and listeners. Yeah, of course, we hope na moving on, 'di ba? We get to have more yung mga makakatulong talaga na guests. May not be as regular, pero at least, diba, yung minsan ka lang naglabas, pero boom. Diba, parang ganun. Ang natin. And to me, it's enjoyable, but at the same time, it's challenging. Kasi nga, we have to draw out ideas from our guests. End of the day, hindi naman natin profession. Oo. Pero wala tayong production team. Hanggang ngayon, free. Yung I'm sure yung mga podcast, di ba, meron na yung creatives di ba? Talaga isasalang nila sa hosts yung topics, whether they like it or not. Diba? And then try to build something out of these topics that would be floated. I'm happy how it came out, how it's informing. Again, it's an added avenue of information on top of the regulars that we have, no, na kumbaga ito naman ay parang leche plan lang to na tinatop natin sa halo-halo di ba, na gusto ko yung analogy na leche plan. minsan pwedeng wala, pero mas masarap kung meron, di ba? Yes. Yeah. A highlight indeed. Oo. Tsaka ang nagustuhan ko rin kasi dito sa ginawa nating podcast, apart from its informative, I think it also shows the human side of us. Diba, may mga episodes tayo, you being as a dad, and then meron rin doon on mental health, diba? Yes. So, may mga tips para sa mga estudyante. No? So, naging ganun ka-diverse yung and topics. I think we were able to touch on each different characters, no, na katulong sa ating program. And yun na nga, no, since the third highlight, no, that you mentioned is the one on promoting active lifestyle. So I think we also talked about that in the podcast. No, siguro on my end, if there's something that I will also consider as a highlight for 2025 is the experience of injury and recovery. 2025 has been the year na na-injure ako. Yun ba yun? Yes, it was your birth month. Parang pulled muscle? Oo, calf strain. No, to the point na iniisip ko, alam mo yung medyo anxiety ka na, ano ba, magre-recover pa ba? Makakalaro pa ba ako ng pickleball? Makaka-hike pa ba ako? Alam mo yung ganong experience of injury, but at the same time, recovery. Because, aminin ko, ang ganda ng recovery. Bigat yan no? Nangyari, hassle.
Oo, halos imagine. Yeah. Hindi pa ako senior, pero feeling ko senior citizen ako nung na-injure ako kasi Oo. kailangan kong gumamit ng tungkod. Doon mo marirealize talaga ang bawat bahagi ng katawan natin ay mahalaga. Yes. Yeah. Oo, di ba? Oo. No, so there. And then, syempre thankful ako for the good recovery because I think once after that, I decided to train. As in, officially train, no, for pickleball. Kaya ang dami-dami kong nalaro ang courts this year. Yeah. I get to have 2 home courts now. Tapos when I went to the Visayas, at least nakalaro pa ako doon. Yung mga ganun ba? No, na milestones. So, there. That experience of injury and recovery pa. And Yeah. naging springboard mo rin yun after, di ba? Sa pagtahak dyan sa mundo ng pickleball. In one term, no, to summarize that, it's the resilience. No, yung tipong you are not hindered by the challenge or let's say by the difficulty. And all the more that it pushes you to bounce back greater. No? Constant reminder na mag-ingat, di ba? Pero syempre, tuloy-tuloy naman yung aking, kumbaga, my first loves in terms of working out. No? Of course, my running, walking, and my strength training. So, hindi nawawala yun. Thankfully, kahit nga ito, may simbang gabi. After simbang gabi, lalakad ako. Kung wala namang schedule kaagad after maglakad, nakakapagbuhat pa ako. At least, yung functionality ng aking pangangatawan ay tuloy-tuloy pa rin naman ang ensayo sa kanila. No? Yeah. So, buti rin. Ang mga parties ngayon, hindi na rin natatapos ng late. So, hindi rin struggle na juggling yung pag-attend sa Christmas parties and then magsisimbang gabi sa umaga, then dire-diretso na yun. Mamimili kasi ako balik tulog or mag-exercise. I go for exercise kasi nga baka pumalo lahat ng markers ko pagdating ng January. Although ang check-up ko pa naman bago pa mag-March. So at least there's enough time na yun, para yung mga nakikinig pala sa atin. No? Yeah, masarap na yung kumain, maraming inuman. But wag natin kakalimutan, let's keep active pa rin. After nitong holiday season, behave na tayo ulit. Alam naman natin may inaalagaan na ng mga sakit. Sana magdoble ingat pa rin tayo kahit na may gamot. Baka mamaya todo na yung lechon, lahat ng mga matatamis. No? So baka hindi kayanin ng gamot na baka bigla na lang tayong gulatin. So, let's be conscious, pero nag-i-enjoy pa. Pwede naman talaga yung strike yung balance between your food choices, lalo na ngayong holidays. Share ko lang, no, itong mga Christmas parties in the past. Proud ako na iwasan ko yung baboy. Iwasan ko talaga ang pork. Kahit kurot? Kahit kurot, except yung Christmas party ng mga empleyado, yung parang pinaka-general assembly ng lahat ng empleyado ng barangay. Since may lechon, syempre, kumurot ng konti. Ang laki na rin ng pinagbago kumpara sa dati kong conduct ba tawagin niya pagdating sa pagkain, no? Sa holidays, lalo na. Yeah. Nagkakanin ako kasi syempre, ang daming kailangan ko ng energy throughout the day. I think na-share ko rin sa iyo minsan, bigla ako nagka-caffeine na ng hapon. Na dati-dati, hindi ako nagka-caffeine ng hapon para at least maaga ako antukin. Morning lang ako nagka-caffeine. Ngayon, hapon, nagka-caffeine na ako. Para lang medyo tumagal ako the whole PM, the PM part. Pero again, paalala lang. No? Nagpapaalala lang. Kahit mga doktor, ito yung sinasabi. Pagkatapos ng Christmas, lahat ng magpapa-check up, may trend. Alam na nila yung trend ng mga sakit or yung mga resulta, no, nung kanilang mga consultations. Mga cardiologist ngayong season. Tsaka ano ba yung sa diabetes? Ang tawag doon? Yes. Basta. Yung dalawang. Of course, syempre, general physicians, sa kanila unang magpapatingin dahil medyo nahihilo, sumama pakiramdam, parang minsan yung iba, yung loss of appetite na. So medyo ibang level na ng sakit yun na na-acquire, no, dahil din sa
walang disiplina. Yan, basta pagkatapos ng bagong taon, lalo na may mga inaalagaan nga, magpa-check up na rin kayo. Yes. Kahit, wag ngayon, dahil kahit sila doc, sigurado baka nakabakasyon, di ba? So, wag na natin silang guluhin. Pero again, isang tawag lang naman din mga yan pag gusto natin mag-consult. Again, alam naman natin ano binibilin din ng ating mga doktor sa atin para hindi rin tayo nagre-rely lang sa gamot. Kailangan din ng ating personal will para mag-ingat. Kung kaya magpapawis, no? Magpapawis. Kanina sa istansya, marami pa rin. Marami pa rin mga nagwo-walking, jogging sa Capitol Commons. No? Alam naman natin, isang tawid lang dito sa ating barangay. No? So yeah, marami. And hindi sila nawala. Despite itong Christmas season and then nagsimbang gabi time. Yeah. So, yan. Kahit yung mga nakakasabay ko, yung mga sabi ko sa iyo kanina, may nai-impluwensyahan natin sa aktibong lifestyle. No? Thankfully, nakakasama natin sila. Yeah. Siguro if I may add, let's also take advantage na lumalamig na eh. Ang sarap na maglakad. Especially pag umaga. Ngayon, napakaganda na ng weather. No? So, it's very conducive to walking. Yung ulan, pag nanggugulat. Oo nga eh. Parang na to eh, no? Parang I think we sabi ko nga parang ito yung Philippines na version ng winter. Sa ibang bansa, yung ulan nila technically is snow. So siguro gawa na rin ng climate change. So we do have our occasional patches of rain during the day. Yeah, kung sa ibang bansa na 4 seasons, may naka-ready silang mga panlamig. Maging na to sa atin, paalala na pag December, always have your umbrellas. I remember if not last year, 2 years ago, nakaranas tayo ng isang New Year's Eve na maulan. Wala nga nagpaputok. That's true. Bukod sa bawal naman talaga in any public place except for a designated area. Yan, magkakaroon pala ang kampanya ng ang Bureau of Fire Protection as well as Pasig City pagdating sa maintaining na ang pagpapuputok ay sa mga designated areas na i-assign ng ating mga barangays. So, yon, sundin natin yan. Pero yan, naalala ko, yung 2 years ago, if I'm not mistaken, so talagang wala. Wala talaga. Alam ko nga, yung mga public na demo, yung mga public na mga pagpapalabas ng fireworks, nag-delay pa sila konti. Useless, hindi puputok ang kanilang mga fireworks. Ito talaga yung December na maulan. Kasi usually I resume hiking December. Kasi malamig na, wala nang ulan. But I was surprised na December na, umuulan pa rin. Yung ulan na yung bagyo levels. 15 minutes lang siya, 20 minutes. Pero may parts na yung nasasakal ang mga drainage. Oo. As in may baha, no? Slight baha. At least yung Christmas tree lighting, di ba? Sa Ortigas. Pinagbigyan. Mulan din. Tapos ang fireworks. Tapos ang fireworks, binadali. Ang Christmas season natin, siguro for the next couple of years, no? Expect na natin ang pag-ulan. Again, end of the day, I would say, no, for me, personally, 2025, awesome. Awesome year. Kailangan ipagpasalamat. I mean, lahat. Professional life, friendships, no? Of course, family life. Although, alam naman natin na marami rin kontrobersyang pumapaloob ngayon sa ating bansa. Pero itrato na lang natin ito as a pagsubok. It's just one of those speed bumps, no, na malalagpasan din naman natin. And yet, marami pa rin tayong dapat ngang ipagpasalamat. Okay. Sige, no? So before we end our episode, mag-fast talk tayo ulit. Okay ka ba? Okay ka ba doon? Mga ilang questions lang naman. Huwag kang kakabahan. Sige. Okay, so fast talk, Christmas edition ng Kwentuhan Time. Sige. Bibingka o puto bongbong? Bibingka. Ako puto bongbong. Because it's like a seasonal, may queso de bola. delicacy. May queso de bola. Diba? No? So,
Anticipated simbang gabi o madaling araw na Misa de Gallo? Madaling araw na Misa de Gallo. Ako anticipated. Nocturnal. Rudolph the Red-Nosed Reindeer o Frosty the Snowman? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Same. Rudolph. Kasi wala namang snow dito sa atin. Matutunaw. Correct. Walang Frosty. Saka yung mga fur babies natin, pwede natin gawing Rudolph. Yes. Namimiss ko diba? na nga sila. Gusto ko na lamutan. Ano ang favorite mong ibigay tuwing raffle? Cash. Kahit maliit na halaga siya. Parang, I don't know. Yun ang napansin ko sa mga Christmas parties ngayon. Kahit maliit na halaga, pag kinumpare mo ngayon, bibigay mo sa raffle na naandun sa mga nakahilerang mga papremyo, iba yung excitement. Akala ko lang sa barangay lang eh. So, siyempre, nagtanong din ako sa aking mga friends sa corporate world, no? Miski may mga sarili silang business na nagpapa-Christmas party sila sa mga tao nila. Iba daw ang iba daw ang hiyaw pagka sinabing, next prize, 5,000. Pero kung tutusin, may TV naman daw sa prices na mas mahal. Pero I don't know. Mas practical na. Yes. Tsaka there's more flexibility kasi when you get cash. Tama. You can really choose what you want. Tried and tested na gusto ng mga tao ang cash. Saka logistically, wala kang bitbit eh. Oo. Yun lang ang tututukan ng baril. Wala na. Wala namang ganun. Kailangan, sapat lang ang dalawa. And then, syempre, dalawang celebrities usually ang kilala ng mga tao, di ba? Christmas season. Jose Marichan o Mariah? Jo Marichan, dahil Pilipino, pero iba talaga din ang kanta ni Mariah, yung walang kamatayan na All I Want. Talaga pag nadidinig ko siya, ewan ko. Siguro kasi, pareho naman sila. Inabot ko ganun ako. Hindi ako matanda, pero inabot ko. Ako din naman. Inabot ko nung the first time that their songs were released. Compact disc pa. Oo. So, siguro both of them I appreciate because it brings back childhood memories. Yeah, siguro it's a tie for them. Yeah, it's a tie. Same. Talagang it's also very Filipino to see both. Both, yeah. JMC and Mariah. Right. Of course. Oo. One last, no? Para pang-end na lang sa ating Kwentuhan Time episode. Merry Christmas o Maligayang Pasko? Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Agree ako sa maligayang. So, dahil nga syempre, sabi nila, no, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Paskong Pinoy. Yeah, iba talaga. At, ang nakakatuwa, regardless of the financial capacity, diba, talagang yung level ng kasiyahan ng Pasko, pantay-pantay. So there. Thank you, no, sa mga viewers and listeners natin, no, dito sa Kwentuhan Time. Hindi naman namin gagawin to if not for you, diba? Dahil yun na nga, kahit parang kwentuhan lang to, we wanted to always share something sa ating mga viewers and listeners. So let's end 2025 with a grateful heart, no, despite the many challenges that hinarap natin, no, as a country or let's say in our personal lives. Yun na nga, there are many reasons to be grateful for. And Christmas is really the best time to be grateful kasi nga, when we receive gifts, we are also reminded of the good experiences that we had this year. So let's be thankful always. Always. So siguro sa akin lang din, no. Bukod sa pagpapasalamat, no, siguro i-appreciate din natin what we have, no. Yung bang alam ko sinasabi nga nila ang tao walang kabusugan, 'di ba? Pero again, let's be thankful din kung ano meron tayo. Let's appreciate what we have, the blessings that we have. Let's learn to be contented. Simpleng sabihin, pero mahirap gawin. Once makasanay ka, no, na marunong tayong makontento with what we have,
And it will make life easier actually para sa atin. Pasok ng 2026, again, let's hope for the best. Siyempre, ito ay pinagdadasal naman natin, no, na maging maganda ang darating na taon, pero hindi magiging maganda rin ang taon kung wala rin naman tayong gagawin personally. Siguro one thing that again taon-taon natututunan ko, no, or napapaalala sa atin is let's continue to be kind. Let's spread kindness. Alam ko minsan meron tayong mga nakakausap, stressful tayo or of course may challenges. Pero again, let's continue to spread kindness. Let's be kind to others kahit na medyo hindi sila kind sa atin. End of the day, 'di ba, ang yung good karma 'di ba? Yun yung mas long term na dapat nating isipin. So, yun lang ako sa ating mga viewers and listeners, no? Thank you sa inyong suporta. And of course, ang aming pagbati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa ating lahat. Oo, so abangan nyo kami, no? So 2026, don't forget to subscribe to our podcast, Kwentuhan Time. You can find us on YouTube and Spotify. So syempre, no, bukod dyan, no, we have all our other platforms in terms of information, no, sa ating mga listeners, viewers, mga kabarangay natin, mga kababayan natin. Again, no, let's take advantage of these channels para mas lalo tayong maging informed sa nangyayari sa ating kapaligiran. So again, mula sa Kwentuhan Time team, maraming salamat. And uulitin ko ang aming pagbati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Happy New Year! Happy New Year!